Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Muli ako po si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at magsama-sama po tayo sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. Unang araw ng buwan ng Hunyo 2024. And around this time of the year, by proclamation of our previous President Rodrigo Duterte, ay ipinoclaim po niya na every June is what you call Scoliosis Awareness Month dito sa ating bansa. So, syempre, pag National Scoliosis Awareness Month, we will give a highlight sa itong pagbibigay ng kaalaman tungkol sa maagang pagdetect at pagkaalam tungkol sa sakit, no? Or medical condition na tinatawag na scoliosis at kung bakit natin bigyan ng tamang pansin dahil gaano po ba ito kadami sa ating community o ka-prevalent. And there was a time daw noon na actually sa ibang bansa, meron silang ginagawang scoliosis screening, particularly sa US, Canada, ay mayayamang bansa. Pero sa ngayon, ay hindi na rin daw regularly na ginagawa sa eskwelahan, kundi sa bahay, the family, and even their caregivers, sila na yung unang dapat makadetect neto and ipinapaalam sa kanilang primary healthcare physicians. At eto nga pong sakit na to, this is very prevalent. Sa US, ang kanilang census is around 1:50 individuals has some degree of scoliosis. So malamang ganun din daw po dito sa ating bansa. And the most prevalent, ibig sabihin yung pinakamadaming kaso ng scoliosis ay tinatawag nating adolescent idiopathic scoliosis. So sa kanilang pagtangkad, sa kanilang adolescent stage or puberty, nagbibinata at nagdadalaga, biglang lumalabas ito. So diagnosed at around ages 10 to 18 years old. So mga kabataan, at kailangan nating malaman nga po kung paano natin haharapin itong kondisyon na to. So ang ating source of information is from the Scoliosis Center, Clear, and Nemours Teen Health. Ito po ay mga blog na na-review po ng mga specialista. So when you say scoliosis, ang pinag-uusapan po dito ay ating backbone o ating spine, no, yung buto. Dahil ito po ang ating central support structure, itong pinaka-beam ng ating katawan. And this is made up of chain of bones, tinatawag nating vertebra. Okay? Kaya tawag sa ating mga tao ay we are vertebrates because we have backbones. Okay? At ang isang healthy spine, it will appear as perfectly straight down the middle of our back. At pag tayo po ay nag-side view, meron siyang slightly S-shaped curve. So, ang role nga nito is itong ating vertebra, ating backbone, this will allow us for an even distribution of our weight, ang ating timbang, and flexibility of movement. So, pagka nagkaroon ng misalignment or yung abnormal na curve, meron tayong tinatawag na mga iba't ibang klaseng condition. So, tandaan natin, tatlong letter lang naman nating tatandaan. Letter K, letter L, and letter S. Pag sinabing K, kyphosis, kuba. Yan yon. So, mukhang kuba. Okay? So, meron hump sa upper back. Pag L, liad. Okay? Or lordosis. So, parang naman paharap naman yung curvature. And yung S, which is etong ating pag-uusapan for today, yung tinatawag nating scoliosis, sideways. So parang na over-exaggerated yung S or C shape rather than straight siyang titingnan from the back. So yun po ang ating pag-uusapan sa araw na to. So
There was a time na pag pinag-usapan daw po yung scoliosis, meron tayong naaalalang certain cartoon character, yung Hunchback of Notre Dame. Pero buti na lang ay meron nga tayong ganitong awareness at syempre during the Scoliosis Awareness Month, binibigyan natin ng tamang linaw. So ano ba ibig sabihin ng scoliosis? Once again, pag may scoliosis ka, meron kang unnatural sideways curvature. So imbis na straight yung spine mo pag titingnan, medyo meron siyang tinatawag na anggulo. Ayan, for around 10 degrees pataas. And every case of scoliosis is unique and is classified based on important conditions. Tulad ng kanyang edad, anong dahilan, kasi may mga certain congenital disorder like mga spina bifida, cerebral palsy, ng isang bata o isang tao ay magkaroon ng scoliosis. Okay, yung severity and located kung saan part. Okay? So it can range in its severity from mild to moderate to very severe. And ito po ay isang progressive structural spinal condition. Ibig sabihin, nung first time kang na-diagnose at pag wala kang ginawa, lalala at lalala to. Okay? Sa iyong pagtanda. So, importante na ma-detect early, which is around puberty age nga, or even younger, kung talagang meron tayong mga ibang comorbidity, and there should be what you call proactive treatment. So, kailangan intentional na makorek. Dahil yung maliit na kurba na yon, no, sa umpisa, wala siyang gaanong problemang ibinibigay, pero katagalan, sa pagtanda, sa paglaki, as a person develops, as a child grows, pwedeng lumaki tong angle na to and it can cause problems such as pain and pwede din tinatawag nating restrictive lung problem. Hindi ka makahinga ng maayos dahil nga naiipit ang iyong mga internal organs ng maling kurba netong ating spinal, ating vertebra, ating backbone. So, while early detection does not guarantee treatment success, no, it does increase its chances. And as a progressive condition, very important nga yung early detection para alam natin kung anong klaseng treatment ang gagawin. So, nasabi natin kanina, kids of any age, even babies can have scoliosis at kadalasan nga yung adolescent idiopathic scoliosis. So, pwede kang magkaroon ng mga pain in the back, no? Pero hindi po dahilan ang pagbibuhat ng mabibigat. Kasi isipin, nag-scoliosis kasi yung backpack niya sa school, binubuhat niya, or bad posture. No, hindi daw po yun ang dahilan, no? At most common cause of scoliosis actually is genetics. Lahi-lahi yan. So, paano natin ma-detect early? Dahil nasabi natin kanina, sa bahay pa lang ay pwede naman yan ma-detect. So, meron tayong tinatawag na certain test na pwede niyong gawin sa bahay sa inyong mga anak. Yung tinatawag nating Adams Forward Bend Test. So, pagkaharapin mo lang yung dalawang kamay mo, and then yuyuko ka, abot hanggang tuhod, yung pinakayuko. So, pag normal yan, pantay, tignan yung likod. Titignan mo yan from, back. Pag abnormal, mayroon mas mataas na parte. Ayan. So, yun yung scoliosis. So, dyan natin early ma-detect. At pag na-detect yan, no, na mayroon certain twist or bend, ayan, dun ka napupunta sa iyong healthcare practitioner para ma-assess pa niya. Kaya dahil ang tumitingin dyan ay mga tinatawag nating orthopedic specialist or sometimes yung mga rehab medicine. So, these experts, no? So, every day they see a lot and kaya nila yan i-detect from mild to moderate to severe. Pag mild, less than 20 degrees lang daw yung angle na yung pagka-curve. Pag moderate, 25 to 45. And severe, it's around 50. Okay? 50 degrees. Parang, ano na yun parang almost perpendicular.
na ano. So, pag severe, syempre nasabi natin kanina, no? Yung hirap kang huminga dahil naiipit yung mga laman loob. So, paano ginagamot ang isang taong may scoliosis? Pag mild scoliosis, technically daw walang gaanong treatment kasi wala naman naiipit, okay? Especially if less than 10 degrees. Regular check-up lang kasi habang tumatangkad ng isang tao, isang bata, pwedeng lumaki ang gulo. So, follow-up, mini-measure. And ang gagawin lang niya dyan, kapag ka medyo nag-moderate to severe, o moderate, I mean, meron silang treatment na tinatawag na bracing. Okay, nilalagyan siya ng back brace. Ayan, habang ang isang bata ay tumatangkad. Kumbaga sa ngipin na may brace, ang backbone ay meron din diyang tinatawag na braces to stop it from getting worse yung angle. And people with severe scoliosis, of course, surgery na. Okay, so inooperahan. And there's no such thing as quick fix. Okay, wearing a brace or recovering from surgery, matagal-tagal yan. Parang rehab na rin talaga. So, rehab medicine. So, there are several types of braces na ginagamit na kailangang isuot, no? Kumbaga sa ngipin nga, kailangang suot mo yan every day, minsan hanggang sa pagtulog. At hindi yan convenient, ha? Medyo masakit dahil one of my cousins, nung siya nga po ay nagdadalaga, ay nag-braces din. Sabi niya, mahirap, ang hirap gumalaw. Okay, so pati sa pananamit, minsan namimili. Okay, so technically, these braces will not make your spine straight, pero nilelesen niya yung paglala ng curve. Okay? So, sabi nga natin kanina, moderate lang naman yung braces, mga moderate scoliosis, sila yung iaayusin. So, your rehab team will be the one working on you. Ayan. Pag lumala, ayan, surgery. Anong klaseng surgery ang ginagawa? Ang ano dyan, tawag nila yung spinal fusion. Okay, so surgeon na ang gumagawa. Ni-straight niya yung spine, no? I-hold niya, i-correct na niya yan. Talaga pagdidikitin niya, lalagyan niya yan ng mga tornilyo. Ayan, kung kinakailangan gawan niya ng bone graft to fuse some of those spaces, gagawin niya yan. Parang karpintero din, aayusin niya yan. So, yun na yung for the severe kind, around 45 degrees pataas. At syempre, dadaan ka rin sa braces and rehab eventually. So, looking ahead, no, as pag mabait ang isang pasyente, very compliant, people with scoliosis will be able to live a full active lifestyle. They can go into sports, ika nga. Okay? So, parang regular lang, di naman to parang considered as with disability. Kung plainly scoliosis lang. So, yun po yung sakit na scoliosis. Now, as we end, of course, we are going to end this with the Word of God. So what has scoliosis got to do with the Word of God? Sabi kanina, no, ang word ng scoliosis is abnormal spinal curvature. Wala po sa normal na pagkurba. Hindi siya straight. Kumbaga, baluktot ang nangyari. So yung word daw na scolios came from the Greek and Hebrew word na ibig sabihin ay crook, baluktot nga. And metaphorically speaking, ay perverse or wicked o baluktot din na pananaw. At etong word na scolios sa Bible in this original Greek word ay nagamit daw po ng ilang beses sa New Testament, sa Bagong Tipan. So let's give an example, no? From Acts chapter 2 verse 40, ang nagsasalita po dito ay si Peter, one of the apostles of Jesus, one of his disciples, one of the most famous. At sabi niya, and with many other words, he bore witness and continued to exhort them or encourage them. Sino tong mga them na to? Sila po yung mga tao noon na nagpapako kay Jesus. Yung mga kapanahunan niya ni Jesus na nagpapako, nakita nilang ipinako si Jesus, nakita rin nilang, nabalitaan din nilang siya ay nabuhay. At sabi nga ni Peter sa kanila,
Save yourselves from this crook generation. Iligtas nyo ang sarili nyo sa ganitong baluktot na henerasyon. Parang ganon, no? And another verse comes from Philippians chapter 2, verse 15. Okay, particularly 14 to 16. Sabi niya, do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God, without blemish in the midst of a crook and twisted generation. Ayan, yun na naman, baluktot. No? Gawin daw natin lahat ng bagay ng walang pagkukomplain para daw tayo ay blameless and innocent. No? Walang bahid. Okay? And we should shine as lights in the world, holding fast to the word of life, nakakapit daw sa salita ng Panginoon. So that in the day of Christ, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. This is Paul talking. So, yun nasabi nga natin kanina, no, yung during the Pentecost, si Peter ay na-encourage yung mga tao na maging maayos, maging matuwid. So, save yourselves. So, ang ibig lang niya sabihin doon, magsisi, no? Only to believe what he was telling them, na yung sinasabi niya, maniwala sa mga sinasabi niya sa kanila. This is during the time na Pentecost, na meron na sa kanila ang banal na Espiritu ng Panginoon, na meron na silang boldness, matapang na silang magsalita, no? Despite sa kanilang mga, hindi naman sila mga Pharisees, hindi sila nakapagtapos, they are just fishermen. Pero ang nagbibigay na sa kanila ng kalakasan ng talino ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. So, sinasabi niya na maniwala sa kanila and believe on the Lord Jesus. So, anong kinalaman nito sa scoliosis? No? Yun nga, sabi natin kanina, yung crook generation. Dahil we are living in a very crook generation. Then and now, no? It is without doubt. Nung pangalang daw sa Old Testament, nagamit na rin itong phrase na to sa Book of Judges. Yung society daw noon, sabi, in those days, nung Old Testament, this is even before the time of Jesus, even before the time of King David, bago pa na establish ang bansang Israel, wala pa silang hari. In those days, there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Lahat ng mga tao, gagawin na nila kung ano sa kanila ang tingin ay tama sa kanilang pananaw. Okay? And even when there are kings governing nations, kahit na daw may mga hari na noon, their citizens still often do as they please. Ginagawa pa nila kung saan sila masaya, dun sila. Parang ganun din ngayon, di ba? Dahil ano yung explanation nun? Hindi nila alam ang kautusan ng Panginoon. So, sa ngayon, ganun din. There's only one explanation when people say that the Bible is pasay na, ancient, hindi na daw napapanahon sa modern world. Dahil ang katotohanan is these people, hindi nila talaga nabasa o naintindihan ang salita ng Panginoon. The Word of God is as current as our newspaper or kung ano yung nag-viral ngayon. This is as current as it is, and this is very important dahil dito sa salita ng Panginoon ay dinedescribe niya, no? Ipinipicture niya kung anong klaseng society meron tayo noon o ngayon man. So 2,000 years ago, baluktot na ang pananaw ng mga tao, and even now, hanggat wala sa kanila ang salita ng Panginoon. So, kung talagang taliwas tayo, no, hindi tayo sumusunod, yun na yung tinatawag nating spiritual scoliosis. At kailangan pasukan ng bakal, no? Yung correction, yung braces, no? We need to be inserted of the steel rod of God's truth. Dahil yun ang ating pinakapundasyon, yun ang ating pinaka-backbone sa ating spiritual life, the Word of God. Sabi sa Psalms 19, no? The law of the Lord is perfect. Ang kautusan daw ng Panginoon ay perfect. Converting the soul, no? Kinokorek ang ating kaluluwa. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
So, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Ayan, yun ang gusto ng Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang matuwid na pangkautusan. Okay, magtiwala tayo at dun tayo sumusunod. So, kung tayo ay baluktot, lahat naman tayo ay baluktot na, kailangan nating maayos, maligtas. And it is only by grace, completely by grace alone, kung tayo ay maitatama. Dahil ang gumawa lahat ng kaparaanan ay ang Panginoon. Dahil kung tayo, hindi natin talaga susundin. Mas susundin natin yung sarili natin. Sabi nga sa Bible, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understand, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable, and that is none that do good, no, not one. So, pag hindi daw natin talaga sinusunod, wala, we are unprofitable to the Lord. So, ang ginawa, John 3:16, for God so loved the world that He sent His only Son. So, siya ang pumunta sa atin. So, kailangan lang natin talagang maniwala, magbalik loob sa Kanya, a deliberate change of heart and mind. So, this is an ongoing battle sa pagsunod sa Kanya, no? Tulad ng pagsuot ng brace, masakit ito, hindi siya comfortable, no? So, it's a lifestyle every day, paggising, pagtulog, suot natin tong brace ng salita ng Panginoon para hindi na tayo mauwi ulit sa baluktot na pangangatwiran. Yung tinatawag na sin. God wants to correct us. God wants to save us. So we just want to follow, to put on our faith in Jesus Christ alone. The better, yung grace ng scoliosis, hindi ka nga niya makikure, pero ang Panginoon, by grace, kaya niyang tayong isaayos. Ayan. So, pero kailangan nating magbalik loob sa Kanya. And sabi dito, no? Ayan, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. So, dun niya tayo makokorek. Ayan. So, mag-umpisa. Saan tayo mag-uumpisa? Siyempre, sa bahay. Sabi natin kanina from the start, hindi sa eskwelahan na detect ang scoliosis ng bata, kundi sa bahay. So, even spiritual scoliosis, sa bahay din dapat makorek. So, what are we supposed to do as parents? Train up our child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, para hindi maging scoliotic generation, etong pang susunod. So, ngayon, puro moving up. We are so glad sa mga accomplishments ng ating mga anak. But more than accomplishment, siguro na mga honor students or best in ganyan, no? Let's set their hearts straight sa Panginoon. Okay? So, how much a 1 degree horse error can make? Alam niyo po ba? In flying an airplane, meron silang tinatawag na 160 rule. States that every 1 degree a plane veers off its course. Sa 1 degree daw na nawala sa direction ng plane, it misses its target destination by 1 mile for every 60 miles you fly. So, at pag ikaw ay umikot daw around the equator, no, around 500 miles, around the equator, you are now 804 kilometers off your target. So, hindi sabihin, maliit na bagay, hindi na pinapansin, no? So, maganda na sa bahay pa lang, nako-correct na ating mga pamilya. Starting with us. Dahil sabi sa Romans 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag. So, ito yung mga, how are we off, no? Dun sa kagustuhan ng Panginoon. Kung tayo ay duwag, taksil, gumagawa ng mga kasuklam-suklam ng mga bagay, mamamatay tao, nakikiapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawan na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, if we are spiritually scoliotic, no, tinatawag nating sin, ay dito talaga tayo dediretso. And we would want you to accept Jesus as your Lord and Savior. And if you want that, pwede nating idasal lang, napakasimpleng dasal tulad ng ganito. Panginoon,
Nakahanda po ako magsisi at talikuran ng aking mga kasalanan at buong pananampalataya ko pong inaanyayahan kayo, aking Panginoong Hesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang tagapagligtas. Sa mula po sa araw na to, ayon sa inyong biyaya, tulong at biyaya, ako ay susunod sa inyong kautusan bilang aking Panginoon. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. And if you have prayed that prayer, no, Jesus will be your brace. Jesus will be your iron rod to correct you until the day that we face our God the Father. And sabi niya sa atin, welcome. Ayun. So, dito po nagtatapos ang ating topic sa araw na to tungkol sa scoliosis or being crook or being spiritually scoliotic. Nawa po sa sandaling panahon ay may ibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa ating paksa sa araw na to. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado, same time, 7:30 to 8 in the morning, dito lamang po sa ating programang Usapang Pangkalusugan, dito sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ng ating kalusugan ay kayamanang di mapapantay. Happy weekend po sa ating lahat!